Hello everyone, it's me again, Burntime DIY TV. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ituturo namin sa inyo sa ngayon. Basic tutorial, kaya wag na kayo maglilipat ng channel. So, bago natin ituloy ang video, wag nyo muna kalimutan na i-hit yung subscribe button, like at share mo itong video na to para makatulong at makapagbigay ng idea sa iba. At syempre, paki-hit na rin yung notification bell para update ka sa mga next videos. Okay? Saka paki-subscribe, Analos Vlog, baka makalimutan natin, shoutout natin. Tapos syempre, check nyo rin yung Facebook page natin, Burntime HPT TV also. Paki-follow na rin yung Facebook page natin. Nandun na rin yung mga videos natin from YouTube. At syempre, check nyo rin yung bagong group page natin, Toyota Corolla DIY Kalikot Forum Pangasinan. Exclusive para sa mga Toyota lovers natin yan at owners. Mostly sa mga 9 and 9.5 generation. Shoutout natin yung grupo natin, 9 and 9.5 generation Toyota Corolla Philippines. Ayan, so dito tayo sa 2001 Corolla Altis natin. May konting problema tayo. Check natin. Tara. So ayan mga ka-DIY, tara. Dito tayo sa loob. Ang problema nito mga ka-DIY, nakuha natin yung unit na ganito. So pagka mag-aircon ka po, ang nangyayari, kahit na kunwari nag-aircon ka, automatic, tapos pakita mo to. Ito para may ilaw, maliwanag. Dapat, ang magsi-circulate lang na hangin dito sa loob mismo ng sasakyan, sa cabin ng sasakyan. Pag pinindot mo to. Pag pinindot mo ulit yan, mawawala yung ilaw. Ang papasok na hangin naman, manggagaling sa labas. Kaya lang, nangyayari, kahit na nakapindot to, na nakakulos yung air coil mo doon sa labas, pumapasok pa rin yung hangin na nanggagaling sa labas. Pati yung mga usok, siyempre pag nasa traffic ka, maamoy mo yung mga usok, carbon dioxide, carbon monoxide, lahat nga nandyan, aamoy mo. Pati yung baho sa labas ng tambutso. Kaya nagtataka ako until such time na nakita ko na may open pala doon. Hindi na pala gumagana to. Hindi na nagpa-function. Okay? So, pakita natin sa labas. So, dito yung i-check natin. Ito. So, open natin to. May napansin kasi ako dito. Dito kasi yung nanggagaling kung saan pumapasok yung hangin na nagmumula sa labas, ipapasok na doon sa loob. Okay? Parang ito yung pinaka-air vent niya. Ang tawag dito ay wiper cowl top cover. Ito. Ito yung nasa gitna ng itong windshield at ng itong hood. Ito yung check natin. Tara, pakita mo ito. Yan, kung mapapansin nyo, parang may siya dyan, kulay-kulay. Parang may tinakpan sila. So, i-check natin yan. Para makita natin yan, tatanggalin natin itong dalawang wiper at itong mismong cover niya, cowl top cover. Okay? So, para matanggal natin yung mga ka-DIY, sasarado muna natin to. Tapos gamit tayo ng T-socket na size 12. Kung wala kayong T-socket, kahit na wrench, basta size 12. Okay? Saglit lang naman to mga ka-DIY yan. Pag natanggal na yan, dalawang bolt. Tapos, taas nyo lang po ito. Lugin nyo ng konti. Tanggal na siya. Tapos itong isa, ganoon din yung process. Yan, galaw nyo lang ng konti, pakanan, pakaliwa, ibibigil nyo, tanggal na siya. Tapos itataas natin ulit itong hood para matanggal natin yung cover. Gamit naman tayo ng Philip. Ito. Kasi may Philip siya dito, ito yung lock niya. Actually 1, tapos may clip siya dito, 2, 3, 4, 5, 6, 6 yan. Pero yung dito, wala na. Papalitan na lang natin ng clip yan. So, ito na lang ang tatanggalin natin. Yun. Malapit na mga ka-DIY. Yan. Tanggal na. Tapos, tatanggalin natin dito. Yan. Nahati na siya agad. Ingatan nyo lang yung clip dito. Baka maputol. Ito rin sa kabila. May clip din yan. Ito. Tapos dito. Ingatan nyo ito na maputulang kayo ito. Yan yung guide kasi doon. So, yan yung sinasabi ko mga ka-DIY. Ito yung nilagay nila. Nakuha ko na kasi itong unit na ganito na. So, nilagyan nila ng carpet. Parang tarpaulin to. Nilagay nila dito para matakpan tong butas dito. Kasi ito, pag naka-open po kasi doon sa loob, ma-open din to. Pag naka-open to, papasok po lahat dito. Usok, ng tambutso, ng kahit anumang amoy na nanggagaling sa labas. Yung hangin na marumi. So, papasok yan doon. Yun ang maamoy mo pag nag-aircon ka. Diba?
So ang gagawin natin dito, tatakpan natin to ng maigi. Pero bago natin tatakpan, lilinisan na lang natin to. Yaman lang din na nabuksan natin. Nandito rin yung starter. Yan, pakita mo. Starter motor ng wiper yan. Ayan oh, Toyota. Denso brand. Original pa niya. Okay? So pag magpapalit din kayo ng starter motor, ganito lang din po. Dito yung wiring niya. Socket niya ito. Tapos pag magpapalit kayo itong mechanism, tatanggalin mo lang dito yung bolt. Size 10, dalawa lang yan. Tapos matatanggal na to. Okay? So ang gagawin natin, linisan muna natin to. Tapos ito pala yung ilalagay natin. Yan, insulator. Tatakpan natin lahat yan. Hanggang dito, takpan na lang natin. Siguro tanggalin natin ito mamaya para matakpan natin na maayos to. Linisan muna natin. Yan, linisan na rin natin to. Para matanggal yung mga dumi. Yan, kung may pressure washer kayo, mas maganda. Pero kung wala, lang kayo ng brush, tapos sabon, tapos brushin nyo lang yan. Ito kasi no need ng brushin kasi malakas na itong pressure washer. So yung mga ka-DIY, pinupunasan na rin natin ng with soap. With bar soap or powder soap. Yan, para mas malinis. Yan mo lang din na nabuksan natin, kaya lilinisan na rin natin ng ganyan. Aside sa lalagyan natin ng takip. Okay? So mga ka-DIY, binabalawan na natin. So after natin balawan, i-blower natin or blower para matanggal yung mga natirang tubig para mas makati. Ito, dito mga ka-DIY, dito lumalabas yung tubig. So dapat yan, itong parang alulod niya dito, matatanggal niyo yung bara niya para hindi maipon yun. Kasi sa katagalan na rin, 2001 model to, may mga naipon na rin itong buhangin. Nagiging putik yun pag matutuyo. Ngayon, bublower na natin, drying na po ito. Yan, tuyo na yan. Next step natin, nalagyan na natin ng insulator. Tapos rugby. Ito. Na mga ka-DIY, sinusukatan na natin. Gagawa tayo ng 5 ganito. Kasi ilan yung butas? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 ganyan. Okay? So, ayan mga ka-DIY, itong proseso naman ito, na kung saan, naglalagay na tayo ng rugby dito sa may insulator. Para kung saan, ididikit na rin ho natin maya-maya doon. Hindi kasi natin pwedeng idikit na basang-basa pa yung rugby. So, dadamihan natin ng yung rugby. Sa may gilid lang natin lalagay yung rugby para mas maganda yung kapit. Hindi na natin lalagyan sa gitna kasi putas naman yung gitna. Okay? Mas magandang brand ng rugby, Bustic brand. Mas maganda ho, makapit ho yun. So, ayun mga ka-DIY yung sinasabi ko kung saan pumapasok po yung hangin na nanggagaling sa labas. Ayan. Makikita mo yung blower dyan. Andyan yung blower. Pag mag-o-open po yung white na plastic na yan. Pag mag-o-open yan, papasok yung hangin. Magmumula dito. Kaya lang, yung mechanism ng ano na yan, yung sa button niya, hindi na po gumagana. Kaya ang ginawa nila pala, sinaraduhan na nila to. Kasi hindi na gumagana yan. Naka-open po kasi dati yan. Kung gagawin natin, sasaraduhan na lang natin yan. Okay. Ganyan. Talagang aayusin natin yan para hindi na po papasok talaga yung hangin na magmumula sa labas. Tapos dito sa may kabila rin. So tara mga ka-DIY, ibalik na po natin itong top coil cover dito sa natin, wiper motor. So makikita nyo, ito yung pinaka-alulod niya. Kung saan nabubuhos yung tubig dito, magmumula sa windshield. Imbis na pupunta dito sa makina, dito siya napupunta. Ito yung nagsiserve as alulod. So kung barado yung alulod mo, maipon yung tubig dito, pati yung mga buhangin, magkukos na, magbibuild up ng kalawang. So masisira to. Tapos yung tubig papasok doon sa loob. Okay? So mas mabuti na pag i-check nyo yan, i-check nyo rin yung mga butas na kung saan doon yung malabas yung tubig niya. Yan. Tapat mo lang yung butas dito. Tapos dito. Yan. Okay? Yan. Igaganon mo sa pailalim mo yan. Tapos ganyan. O, diba? Natapat na. Tapos tatapat na rin dito sa butas. Tapos lalagay na rin natin yun. Okay? Yun. Unahin natin dito ilagay. Ito, dito. Tapat natin. Dito muna. Pasok natin dyan. Tapos ipasok natin. Ganun uli sa may yung lock guide niya. Tatapat. Tapos ito, tatapat din natin to sa butas. Para lalagyan natin ng clip mamaya. So yung mga ka-DIY, yung clip niya dito para dito sa may rubber, nasira na ho kasi. Hindi pa ako nakabili. So yun lang naman po ang kailangan ilagay dito. 1, 2, 3, 4, 4. Pero okay pa naman yan kahit wala yan. Basta meron yun dito. Okay? Nakalapat naman na siya. So ang next thing na gagawin natin, lalagay natin yung wiper. Para may lagay natin yung wiper, siyempre isasarado natin yung hood. So ito yung wiper natin mga ka-DIY. Hindi nyo pwedeng pagbaliktarin to. Basic lang to, yung pinakamahaba. Siyempre ito yung para dito. Sa driver. Ito naman sa driver side. Unahin natin. Pag ilalagay nyo yan, ilapat nyo na dito. Tapos lagay nyo yung nut.
Tapos yung isa, dapat nyo rin ganyan. Pag lumabas na yan, ilapag nyo siyang ganyan. Baba nyo. Yan. Pwedeng ganyan. Huwag naman masyadong mababa. Ganyan. Tapos lagay nyo yung nut. Lagay nyo yung nut mga kadiwa, higpitan. Huwag nyo masyadong mahigpit kasi hindi siya mag-wipe. Testing natin yung wiper. So okay siya, hindi siya nalaglag. Tama lang yung pinanghigpit natin. Tama lang din yung alignment. Okay? So ganun lang po mga ka-DIY kung paano ho mag-check at mag-maintenance na rin dito sa wiper call cover. Okay, ulitin natin. Wiper call top cover. Dito. Kung paano natin ma-check kung naka-open ba yung air vent niya doon, papasok yung hangin para isarado na natin. Ganun lang po yung proseso. Sundan nyo lang po yung ginamit nating tools, T-socket or na size 12, pwede rin kayong gumamit ng wrench na size 12, rugby, tapos itong insulator. So kung wala kayong insulator, yung mga ano dyan, mga tarpaulin na pwede pang magamit, dublihin nyo lang, kapalan nyo, basta yung makapit yung hindi natatanggal. Tapos pag na-open nyo na, linisan nyo na rin, tapos syempre tanggalin nyo yung mga buhangin, tusukin nyo yung butas na kung saan para lumabas yung tubig, hindi siya mabaraduhan. Para hindi mag-build up ng kalawang yung ano natin, yung body frame niya, okay? So maraming salamat, i-share nyo to para makatulong sa iba, yung may mga problema dyan na amoy gasolina or amoy langis or amoy tambucho yung loob ng sasakyan mo, kahit na yung pinindot mo na button doon sa control panel ng aircon mo yung sa loob, pero nanggagaling pa rin yung hangin sa labas, okay? Maraming salamat, to God be the glory and burn time, signing off.